Kaway-kaway naman po dyan sa mga first-timer na mag-tune in sa ating training. Okay, sa mga bago po, sa mga first time, pakilala po tayo ng mabilis lang kasi medyo mahaba-haba po yung training natin ngayon. Okay, Francis Maguliman po. Bali ako po ay nag-join sa First Vita Plus noong September 28, 2006. Dati po akong helper. Yan, matulungin. Then crew, naging waiter, tapos nag-ahente rin po tayo ng credit card. Okay? Then lumawak din po tayo ng mga ahente. Naging unit manager sa Hong Kong, Shanghai, and Banking Corporation. Yan. Before Vita Plus, ito po yung aking buhay. Yan. Diyan po ako nakatira sa apartment po ba yan? Bumabang apartment. Okay? Yan. Diyan po ako nakatira sa lungga na yan. Okay? Yan po yung tinatawag nilang 4x4. Yung pagpasok mo sa bahay, nandiyan na lahat. Ang renta ko po dyan ay 800 pesos. Ang gusto ko lang po i-share yan kasi siguro meron po mga nakikinig ngayon na kagaya ko rin po na medyo dumadaan po sa hirap. Yan, ako po ay marami din po tayong pinagdaan ng hirap bago natin maranasan ng sarap. Through First Vita Plus. Pinaalala ko po, 3 buwan po akong hindi nakabayad dyan sa apartment na yan, 800 pesos. Hindi ako nakabayad kasi wala akong trabaho for ilang months. Kaya kinausap po ako ng may-ari, nakaklase ko po nung elementary yung anak, yung anak po yung pumausap sa akin. Sabi niya, Smith, kung hindi ka daw makakabayad sa gantong petsa, maghanap ka na ng bilpan. Alam ko isipin, pero sa halagang 800 pesos hindi tayo makabayad ng bilpan. Yan, dahil ginawa ko po yung First Vita Plus ng tama, kagaya po ng ginagawa nyo ngayon, nagka-training tayo, yan po yung una kong ginawa. Maganda ko ng mga training, non-stop po yun, 3 buwan po talagang straight. Araw-araw po ako sa Santry Tower para umattend ng training. Paglabas ko po ng alas 5 sa opisina, sa Makati po, tatakbo na po ako dito sa Ortigas. Araw-araw po yan. 6 p.m. ang start ng training, naalala ko po nun sila Sir Manny Antonio, sila Tatay Lito. Yan. Tapos po, naabot po ako ng alas 9, alas 10, minsan alas 11 kasi may mga paweran pa, mayroon po kong mga kwentuhan. Yan, inaabot pa ako ng hating gabi, so papasok na naman kinabukasan. Pero yung mga sakripisyo po naman ng pagte-training, yung mga binigay kong oras na imbis manood ng TV, imbis na uminom, bumargada, mag-tong eats, yun po yung mga sinacrifice ko. Sabi nga, kung meron kang gustong marating sa buhay, dapat meron kang mga isasakripisyo. Okay, yung dalas po oras, effort, extra pagod. Ito naman po yung kapalit. Yan, ito po yung naipundar nating bahay. Yan. Then, nakabili rin po ako ng lupa sa Bulacan na pangarap po ng magulang ko. Yan. Pangarap po ng parents ko magkalupa sa Bulacan. Pero hindi po siya nangyari dahil nga po yung sweldo ng papa ko bilang driver at yung nanay ko naman po ay nag-aahente lang din po ng kung ano-ano. Minsan may benta, minsan wala. Hindi po nila natupad yung pangarap ng magkalupa. Ako po yung nakabili ng lupa, yan, 800 square meters po yan, na napatay, ngayon po pinapatayoan ko lang po ng bahay. Yan. Share ko po sa inyo yung meron lang pong konting technical problem. Technical foul. Yan, ayun po yung pinapatayo kong bahay ngayon. Kaya mas lalo po akong na-excite na humataw kasi meron tayong bagong inspirasyon. Okay? Yan. Yan po siya. Yan po yung mga naging achievement natin unti-unti. Yun po yung masarap dito. Nagtatrabaho tayo hindi para pambayad ng kuryente, ng tubig, ng mga bills. Nagtatrabaho tayo para sa pangarap natin. Kaya dapat masipagan natin, saka mas lalo tayong excited araw-araw. Kasi yun po yung nawawala sa mga dealers pangkaraniwan, yung excitement level nila. Sa una lang po mataas. Unang buwan, 2 buwan, hanggang 3 buwan. Okay, pero kami po kahit na 14 years na pa ako sa kumpanya, nandun pa rin po, lagi akong excited umataw, gumigising ng maaga. Kanina nga po, 1:00 po yung talk ko, yung training, pero as early as 11 a.m. nasa Santry Tower na po kami. Nasa sasakyan lang po kami, pero kumbaga, productive pa rin kasi ang maganda ngayon dahil nga sa online, pwede tayo maging productive kahit nasa sasakyan tayo, kahit nasa bahay tayo. Wala na po tayong pwedeng dahilan. Nakabili din po tayo ng mga sasakyan. Ito po yung mga naging sasakyan ko rito.
sa First Vital Plus. Una kong sasakyan ay Toyota Avanza na top of the line. Yan, kinuha ko po yan. Ang pera ko po nung time na yun, pang down lang. Wala akong panghulog. Kaya nga po, malaking bagay din po talaga yung malakas ang loob. Pero syempre, nung kinuha ko po siya, nasa isip ko na, hindi ko ba payag na mabatak to kasi pinaghirapan ko to. Yun po yung nag-motivate sa akin na gumising ng maaga, umataw. Kasi syempre, masarap po ang may sasakyan eh. Kahit po traffic, masarap may sasakyan. Naka-aircon ka, anytime na magutom ka, itabi mo lang sa mga drive-thru or restaurant. Pag na-CCR ka, tabi mo sa mga gasolina. Pag nagko-commute tayo, talagang tiis-tiis, di ba? Titiisin mo yung naiihi ka, nagugutom ka. Okay? Yan. Then nakabili rin tayo ng Ford Everest. Tapos po Honda City. Then pick up. Ito po yung dala ko ngayon sa baba. Tapos meron po tayo nabili rin na sports car. Yan. Okay. Then nagkaroon tayo ng negosyo. Konting negosyo, pandagdag po. Sabi nga, kailangan laging may extra. Yan, nagkaroon tayo ng lugawan, yan, Macnoc drive-thru, open 23 hours. Then, mga unit ng computer, online business. Yan. Marami po tayo nagiging pagkakitaan, pero I see to it na hindi po nakaka-apekto po dun sa First Vital Plus. Kasi po talagang yung First Vital Plus yung ating bread and butter. Dito po nang galing lahat ng meron tayo. Kaya mga 90% or more than 90% pa po ng oras at effort ko talagang sa First Vital Plus ko po binubuhos. Okay, meron din tayo mga konting investment sa stock market. Yan, nag-invest tayo dyan. Then 4 na insurance. Yan. Ito po, nakuha ko po ito 2015 eh. Yan. Kaya doon sa mga nagsisimula pong kumita, kuha po tayo ng insurance. Kasi kaya po tayo nagpapakahirap para sa pamilya natin. Hindi po natin hawak yung buhay anytime, di ba po? Pwedeng dumating yung hindi natin inaasahan. Importante po yung pamilya natin secure. Okay, then ang maganda sa mga insurance ngayon, investment na rin po yan. Kung humaba po yung buhay natin, pagtanda natin, meron tayong siguradong makukuha. No? Hindi tayo aasa sa ating mga anak. Okay, kasi minsan gusto tayong tulungan ng anak natin, wala namang pangtulong. Or pwede gusto kang tulungan ng anak mo, pero nagkakaproblema naman sa manugang mo. Kaya ang maghahanda po talaga ng pagtanda natin, ito pong malakas na katawan natin ngayon. Okay? Then nakapag-travel din po tayo sa Japan, Hong Kong, Singapore, Macau, Vietnam, Malaysia, Cubao, Taiwan, okay? Yan, sa Korea. Then nung last year po, bago mag-lockdown, nakapag-travel pa rin po tayo sa Bali, sa Indonesia. Yan, kasama ko po si Donita Rose ng buhay ko. Yan, si Cherry Pie. Okay, yearly po nag-travel ako sa ibang bansa. Yan po yung aking yearly goal. Then makapunta rin po ako sa lugar sa Pilipinas na hindi ko pa napupuntahan. Kaya sa ngayon po medyo naka 268 bikes na tayo. Talagang mahilig po ako maggala. No? Tawag nga sa akin ng nanay ko dati talagang sobrang gala ko raw kung saan ako nakakarating. Okay, yan. Then nakatanggap na rin po tayo ng mga award. Yan. Nung bago po tayo, naging top 4. Top 16 sa Network Builder, Top 21, Top 15. And then isa po tayo sa official speaker ng kumpanya. Dati po ay pangarap lang din. Naalala ko po dati pag umattend ako kay Ma'am Des, kaila Sir Lito, kaila Sir Manny, sa mga speaker po ng kumpanya, lagi kong sinasabi sa sarili ko, darating yung panahon na magsasalita din ako sa harap. Kaya nagsisimula po yung pangarap natin una po sa paniniwala. Maniwala po tayo na kaya natin. Okay, maging optimistic po tayo. Okay, then ito po yung aking grupo, Kaizen Group International, na ngayon po ay nakakatawa kasi may mga grupo na tayo sa Dubai, sa Qatar, sa US, okay, sa iba't ibang lugar sa labas ng bansa. Okay, ang motto ko po sa buhay, yan po, life is what we make it. Parang dito po sa ating negosyo ngayon, tayo po ang gagawa ng buhay natin. Tayo po ang magsisimula para lumaki po yung grupo natin. Kung malaki po ang check-in natin, yan po yung resulta ng sinimulan natin. Siyempre, kung di tayo magsisimulang umaksyon, hindi tayo magsisimulang maniwala, hindi po tayo magkakaroon ng malaking grupo. Okay? Yan din, nagkaroon din tayo ng training center. Tayo po ang founder niya ng Mindset 101. Yan. Yan. Tinuturuan po natin dyan yung mga tao, especially mga bagong dealer na kailangan po talaga ang mapalitan sa atin yung ating mindset. Kasi kung ang mindset po natin, mindset pa rin po ng mahihirap, wala pong masama doon kasi hindi naman po natin sinadya yun na
Ganun po yung mindset natin. Yung po kasi yung nakalakihan natin eh. Kaya dapat unti-unti po natin baguhin yan. Mababago lang po yung ating mindset pag po nagbago po yung palagi nating kasama. Yung tinatawag na law of association. Kung sino yung palagi mong kasama, unti-unti magagaya ka din sa kanila. Yan, sabi nga, pag sumama ka sa mga nagsusugal, siyempre palagi kong sumasama na expose, unti-unti matututo kang magsugal. Pag sumama ka sa mga chismosa, unti-unti matututo kang magchismis. Okay? Pag sumama ka sa mga first by the plus, unti-unti po mababago po yung ating mindset. Kasi kung paano po mag-isip yung mga dealer, yung mga leader, kailangan po natin silang gayahin. Hindi lang tayo sama ng sama. Kailangan po gawin natin yung ginagawa nila. Gayahin natin yung mga diskarte nila kung paano sila magsipag, paano sila mag-handle ng tao, paano sila mag-handle ng mga rejection, ng mga situation. Yan. Sabi nga, ito po ay copy business. Pag magaling ka mangopya, lamang ka rito. Okay? Ang pangarap mo noon, tutuparin natin ngayon. Yan. Ang ating pong bihikulo, yung pong first by the class. Ito po yung isang tamang sasakyan para po matupad natin yung pangarap natin. Marami naman pong paraan para yumaman din. Pwede tayong doktor. Kung doktor ka at marami kang pasyente, kilala ka, nasa maganda yung ospital na kinabibilangan mo, malaki po talaga ang kita ng doktor. Alam naman po natin yan. Pwede kang mag-abogado, yan. Pwede kang mag-artista, di ba? Yan po yung mga paraan ng pagyaman. Pero sa mga kagaya po namin na hindi naman po artistahin, okay, paano tayo mag-isa tayo? Iba po dyan, hindi naman po tayo pwede wala naman tayong talent na umarte, kumanta, sumayaw. O, dito po tayo pwede sa First by the Plus. Kasi sa labas, pwede ka rin yumaman bilang negosyante. Kaya lang ang principle po ng negosyo sa labas, yung prinsipyo po, pag maliit po ang kapital, sigurado, maliit din po ang kikitain natin. Di ba? Pag malaki po ang kapital, gusto mong kumita ng milyon, maglalabas ka ng milyon. Ang maganda po sa ating sasakyan, para yumaman ngayon sa First by the Plus, maliit ang kapital. Yung iba nga dyan, baka nakapasok ng kalahati lang yung pinapital, nagsimula na sa kalahati. O iba, baka tinulungan lang ng nag-invite. Yung iba, nagbenta-benta lang. Yun po yung naging capital natin. No? Pero ang talagang magiging malaking puhulan po natin dito, hindi po talaga yung pera o hindi yung power pack. Talagang yung oras po, saka yung effort na ibibigay natin. Magaya po namin, ngayon, galing pa po kami ng San Fernando ng Macabebe, Pampanga. Diba? Bumiyahe pa po kami, gumising kami ng maaga. Talagang nag-e-effort kami para ma-share din po sa mga bagong dealers at sa mga lumang dealers yung mga idea na nakatulong po sa amin bakit po lumaki yung aming grupo, lumaki yung aming resulta dito. Okay? Ayan, sabi dito, ang pangarap na walang tamang opportunity at hindi tinatrabaho ng seryoso ay mananatiling pangarap na lang. Ibig sabihin po, kahit pala nasa First by the Plus tayo, may tamang opportunity, may tamang sasakyan. Pero yung sasakyan naman natin, hindi naman tayo marunong magpaandar. Hindi naman tayo marunong magmaneho. Di ba po? Hindi rin po natin mararating yung gusto natin puntahan. Kaya kailangan po, ang gagawin natin, aaralin po natin ng seryoso at i-apply po natin yung natutunan natin. Yun po. Okay? Kailangan po ng trabahong seryoso. Willing tayong magsakripisyo, mapagod, magbigay ng malaking oras kasi malaking business po ito, magbigay po ng effort. Okay? Ang mga dagdag tips lang po sa mga dealers, okay? Una po, ang gagawin natin ay magdasal. Dasalin po natin ano po yung gusto nating ma-achieve. Sabi nga, kailangan na meron tayong specific na goals. Ano po yung gusto nating ma-achieve. Ipag-pray po natin, palagi po nating ihingin sa Kanya, then lagi po nating isipin para ma-attract po natin yung ating goal. Then, kailangan po siyempre, dahil negosyo po ito, kailangan po nating aralin yung loob at labas ng negosyong pinasok natin. Hindi naman pwede magtayo ka ng sari-sari store na hindi mo alam yung presyo ng mga paninda mo. Hindi mo alam magkano puhunan kasi malulugi ka. O, hindi ka makakabenta kung hindi mo alam yung presyo. Di ba po? Kailangan nating aralin. Lahat naman po ng negosyo, pinag-aaralan po mabuti yan. Yung iba nga, bago pa lang buksan yung business, pinag-aaralan na po. Merong feasibility studies na tinatawag. Okay, then kung marunong na po tayo, kailangan po nating trabahuhin. Ang term na ginagamit natin sa ating organization sa First by the Plus ay hataw, trabaho. No? Trabahong talagang todo. Yan. Parang kung dito sa negosyo natin, so, pag nagsisimula ka, parang meron tinutulak na malaking bato no, na napakabigat.
Siyempre, nag-start ka pa lang, mahirap talaga lahat ng bagay sa simula. Pero habang tumatagal ka, nagkakaroon ka na tinatawag na network o mga tao, mga dealers, mga leaders under your team, unti-unti may tumutulong sa'yo, gumagaang yung mabigat. Pag nagsama-sama daw po tayo at tulong-tulong, gagaang yung ating negosyo. Kaya yun yung dapat kailangan gawin natin. Hanap tayo ng mga makakatuwang natin, yung mga magpapagaang sa business natin. Okay? Tawag nila leverage, hanap tayo ng leverage natin. Huwag yung magpapabigat. Pag nagpapabigat sa business, bitawan na natin. Minsan yun ang nagpapatagal sa atin eh. Gusto natin tulungan yung mga taong ayaw naman tulungan yung sarili. Mga taong seryoso, nakikita nyo talagang malalim yung commitment sa negosyo natin, yun yung magiging katulong natin. Okay, then, turo. Kahit masipag tayo, magaling, madiskarte, kung di po natin matuturuan ng tama yung mga dealers natin, kung paano po magiging productive, kung paano rin sila magkakaroon ng malaking team, hindi po gagaang yung ating negosyo. Or tayo lang palagi. Pag di tayo humataw, di tayo nagsipag, wala na tayong production. Kasi hindi tayo nag-duplicate. Kasi pag nagturo po tayo, diyan po papasok yung matututo po yung mga leaders natin. Yan, sabi nga, learning po is the beginning of wealth. Para maging mayaman yung mga dealers natin, mga leaders natin, kailangan maturuan natin sila, kailangan matuto sila. Para maging healthy po sila, kailangan din natin sila turuan maging healthy. Kasi pag sakitin po yung mga leaders natin, kahit magagaling yan, hindi makahataw kasi may sakit. Kaya dapat maturuan natin maging healthy. Lalo na po, nandito po tayo sa kumpanya na nagpupromote po tayo ng health product. Okay, then, sabi dito, learning is the beginning of spirituality. Kasi pwedeng baka mamaya, healthy ka nga, maganda nga yung kalusugan mo, yung buhay, yung kita mo, pero nakakalimutan natin yung pinaka-importante, yung ating spiritual. Okay? Searching and learning is where the miracle process all begins. Kaya tayo po napakaswerte kasi tinuturo na po lahat sa ating kumpanya, halos lahat po yan. No? Lalo na po sa mga kanya-kanyang grupo, meron po yung mga kanya-kanyang training din para maturuan tayo paano magkaroon ng malaking grupo, paano maging healthy. Iba po, meron din po sila tinatawag ng mga, yung, kumbaga po, meron sila mga, ibang grupo, may mga Bible study rin sila sarili, kanya-kanyang team. Okay? Natuturo din natin yung mga importante sa buhay natin. Naman po yung mga pinaka-importante, spiritual, health, saka po yung ating, siyempre, masarap po, merong kayamanan. Okay? Yan. The twin killer of success are impatience and greed. Yan. Lagi ko pong dinidiscuss to kasi siyempre ayoko pong mamatay yung ating pangarap. Ayoko pong mamatay yung ating adikain na yumaman. Ito po yung pwedeng pumatay. Yan. Yung iba naiinip po. Isang buwan pa lang, 3 buwan pa lang sa kumpanya, naiinip na, hindi pa rin sila yung mayaman. Siyempre po, wala naman pong yumaman na instant. O kailangan dumaan po tayo sa proseso. Yan. Ako bago ko po na-reach yung 300,000 na income, medyo umabot po ako ng almost 3 years. Pero talagang yung trabaho ko po nun, talagang yung sinasabi nilang trabahong parang wala nang bukas. Okay, pangalawa, greed. Yan. Sinabing greed, yan. Yung minsan po, puro pera na lang po iniisip natin. No? Puro GSOC, puro 1.5. Dapat unahin po nating tulungan na kumita yung mga dealers natin. Turuan natin sila paano sila magkakaroon ng income na matutulungan sila. Then, kasunod po yung kita natin. Okay, ang topic po natin ngayon is sponsoring. Okay? Napaka-importante po nito. Paano po tayo mag-sponsor? Ngayon po, 2 na po, no? Kaya swerte natin kasi pwede tayo mag-sponsor sa offline and online. Okay? Ako po, nag-join po ako sa kumpanya noong 2006, September, October, November, December, January po. Yan, awardee po ako sa sponsorship category. Pang-4 po ako. No, sa top 8 po ako po yung pang-4. Pero nag-join po ako September lang. Ano pong pinapakita niya? Talagang nung bago po ako rito, kahit po may trabaho po ako noon, talagang tinodo ko po. Naintindihan mo po kasi na ang laki po ng pwedeng mangyari sa akin dito. Kaya talagang todo trabaho ko, todo effort. Yan. Nag-number 4 po tayo sa sponsorship category. Yan. Kaya nga tuturuan mo po kayo, ano po yung mga nakatulong sa akin, saka ano po yung mga ginawa ko, bakit po ako naging awarded sa sponsorship. Okay, sabi dito, the lifeblood of MLM business is people. And people come as a result of
sponsoring. Yan. Diyan po nagsisimula yan. Parang sa mga bagong dealers po, kailangan natin makapag-sponsor, makakuha ng mga bagong dealer na ihuhubog natin or in-nurture natin, tuturuan natin. Okay? Sponsoring other people into the business will help you multiply your time through others. Yan. Making use of others' people time. Yan po yung kaibahan po ng pagtatrabaho sa labas sa paggawa po ng negosyo natin sa kumpanya to sa First Vitalbus. Kasi po dito po, unti-unti po, pag ginagawa po natin ng tama yung negosyo, unti-unti nagkakaroon po tayo tinatawag na nale-leverage po tayo, nagkakaroon tayo ng lever. Sabihin, dumadami po yung tao na nagtatrabaho para sa atin. Unlike po sa pagiging empleyado, wala pong masama dyan. Kaya lang po, pansinin po natin, after 10 years na empleyado ka, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, mag-isa ka pa rin. Pag hindi ka pumasok, walang sweldo. Pag may sakit ka, hindi pumasok, walang sweldo. Lalo na po sa mga private company. Pag may sakit ka, wala pa sweldo. Di ba po? Pag malala yung sakit mo, syempre, hindi ka na makakapasok, papalitan ka na ng kumpanya ng bago. So, yun po yung realidad. Okay? Gusto ko lang po mapansin sana natin. Para kahit pwede naman po may trabaho tayo ngayon, at the same time, habang nagtatrabaho po tayo, meron po tayong sinisimulang negosyo na ito na nga po yun. Palaguin po natin. Kasi pag lumago po yung negosyo natin sa kumpanya na to, ang kagandahan po dito, kahit po may sakit ka, kahit nagbabakasyon ka, basta meron ka ng team, left and right, sigurado kikita ka pa rin. Okay, tingnan niyo po ito. Yan. Sa labas po, nung empleyado po ako, ang trabaho ko po 8 hours a day times 6 days, 48 hours a week po ang kaya kong ibigay. Then 48 hours times 4 weeks, sa isang buwan po 192 hours isang buwan. Okay? So, yan po yung pwede kong ibigay sa aking trabaho. Yan. Dito po sa ating kumpanya, if you have downlines, you can use others people time. Yan. Pagpaparami ng sarili mo at ng oras mo sa pamamagitan ng ibang tao. Yan po yung sikreto ng mga mayayaman. Wala po kasing mayaman o negosyante na nagtrabaho mag-isa. Kumukuha po sila ng mga tao, binabayaran po nila yung oras ng mga taong nagtatrabaho para sa kanila. Okay? Ito po, tingnan niyo po. Yung isang dealer kukuha ng dalawa, nagmumultiply po yan habang tumatagal. Sa isang taon po, aabot po yan ng 1,024 dealers. Kung perfect po yung senaryo. Pero, syempre, hindi naman po nangyayari yung ganyan. Marami po humihinto sa simula pa lang, yung iba naman sa gitna. Okay? Yan. Assuming, yan, yung mga assuming po dyan, that each BA, yung BA po is Business Associate, will give 2 hours a day. Yung mga dealer nyo po, 2 oras lang binibigay sa isang araw. 2 hours times 1,024, meron po tayong 2,048 hours per day. Alam niyo po ba ang SM, ang empleyado po ng SM ay 40,000. Ganun po karami. Sabihin, kung nagbibigay po yung empleyado ng 8 oras araw-araw, 40,000 times 8 po ang oras ni SM na mga C. Kaya po sila ganun kayaman. That's why sila po yung pinakamayaman sa Pilipinas. Okay? Sa kanila pa po yung BDO, China Bank, ano ba mga kumpanya nila, yung SMDC, yung mga condominium po, Alphamart po, sila rin po yan, di ba po? Okay? Assuming 10% of 1,024 dealers will sell 1 power pack per month. Okay? 10% na lang po yung pinuha natin. Yan. Isang power pack po sa isang buwan, yung 10%, which is 102 lang po yan. 100 tong dealer lang po sa 1,024 po na katao. Okay? 51 power pack sold by Group 1 o Group A, 51 power pack sold by Group B. Okay? Sabihin po, kung medyo humina po, yung ganyan lang po yung 10% lang po yung gumalaw o nakabenta ng power pack, ang kikitain pa rin po natin, 76,500. Pwede na po ba? Malaki na po, no? Kung sa Pilipinas lang po yan, malaking pera na po yan, 76,500. Kasi po, sinisweldo rin po yan sa mga nasa Korea. Yan, ganyan po yung rate ng sweldo sa Korea. 70,000 to 90,000. Yung po mga ordinaryong factory worker po doon. Pero, syempre, alam naman po natin na mas dihamak na mas mataas po yung gastusin sa Korea. Yung cost of living. Okay? Yan. Sino po ba yung mga prospect natin?
Ito importante po sa mga bago, sa mga nagsisimula. Sino ba ang ating prospect? I'm sure kilala niyo ito. Yourself. Bakit po yourself? Kailangan po, bago tayo mag-prospect ng ibang tao, bago tayo mag-alok ng produkto, dapat tayo po muna yung naniniwala sa produkto na iniinom natin. Okay? Yan. Ganoon din po, bago po tayo mag-alok na mababago po yung buhay ng mga taong iniimbitahan natin dito, dapat tayo po muna naniniwala na pwede pong mabago yung buhay natin. At yung paniniwala po, nakikita po yan sa galaw. Kasi madali pong sabihin na, yes, gusto kong yumaman, power, power. Pero yung routine mo naman everyday, tanghali ka nang gumigising, di ba? Mas priority mo yung mga palabas sa TV, mas priority mo yung mga bagay na hindi naman konektado sa pangarap mo, sa negosyo mo, medyo wala po tayo sa align. No, kailangan po natin i-align yung sarili natin. Kung gusto po nating yumaman sa kumpanya na to, kailangan yung gawin po natin everyday ay patungo po dun sa pagyaman. Kahit na po unti-unti. Unti-unti na may bago ko natututunan, unti-unti meron kang na-apply mo natututunan mo, kailangan po kasi application eh. Pwede natin kayo lang attend ng training pero hindi naman natin ina-apply. Para po tayo nag-aral ng mababa po education pero hindi naman tayo nagturo. Diba? Sayang lang po yung oras na binigay natin doon. Okay? Sabi dito, if you find a gold mine in your backyard, who would you share it first? Yan. Pag nakakita na po tayo ng ginto, baka sa likod ng bahay nyo, sinong una nyong i-inform? May sumagot sa seminar ko, sa training ko. Sir, police. Sasabihin daw sa police. Okay, pag nakakita po tayo ng ginto, syempre ang una natin sasabihan, yung pong mga mahal natin sa buhay. Pero sa mga bago po, siguro na-experience nyo, minsan kung sino po yung mahal natin sa buhay, nung pinakita natin yung first Vita Plus, sila pa po yung nagsalita ng mga negative, nangyayari po yan. Sila pa po yung nagbigay ng mga word of discouragement. Ang purpose lang naman po niya, kaya po natin sila inuuna, yung mga mahal natin sa buhay, para pag dumating yung time na naging successful po tayo sa kumpanya na to, mayaman ka na, hindi kasi sisihin ng kapatid mo, na yung si kuya, yung si ate, ang ganda pala ng first Vita Plus, inuna pa yung mga kaibigan niya, inuna pa yung mga barkada niya. Sana kami ang inuna mo, no, na makapwesto din sa negosyo. Yan, para wala pong sisihan. Okay? Huwag po tayo mag-expect sa mga prospect natin kasi yung expectation, yan po yung masakit eh. Hindi naman po talaga yung rejection eh. Kaya ka nasasaktan kasi nag-expect ka na sasali tong anak ko, sasali tong nanay ko, kasi nanay ko to, naniniwala sa akin to, sasali tong boyfriend ko, eh, hindi po sumali. Kaya ang thinking mo, napakasakit, Kuya Eddie. Sakit, Kuya Eddie. Yung mo, rejectin ka ng girlfriend mo, rejectin ka ng asawa mo. Diba? Sasabihin nila sa'yo, ako, nagpapaloko ka sa ganyan. Kung kailan ka tumanda, saka ka nagpaloko sa mga ganyan-ganyan. Okay, anak, papunta pa lang ako, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Huwag kang makinig sa mga ganun, lalo na kung di mo naman sila nakasalubong. Okay, mga sweethearts natin, ayun, ang dami pong mga pwedeng i-invite. Friends, relatives, associate, neighbors, sweethearts. Yan. Okay. Yan, ito po ang dami. Doctor natin, dentist natin, car agent, bankers, hairstylist. Yan, pwede po natin, ito po kasi training na to, pang offline to eh. Pwede natin i-apply din sa online. Kasi syempre yung mga dentist natin na yan, yung mga car agents na yan, yung mga bankers na yan, mga iba dyan, mga friends natin sa Facebook, di ba? Pwede natin silang i-invite. Pwede kayo mag-compose ng isang text na pwede mong i-forward sa mga prospect mo. Okay? Kung ano yung ginagawa niyo sa offline, pwede rin gawin sa online. Mas maganda nga po ngayon kasi kung ma-reject tayo sa online, hindi harap-harapan, di ba po? Hindi kagaya dati talagang minsan talagang magsasalita sila ng hindi maganda sa harap mo, di ba? Hindi na nga sumali, hindi na nga nag-positive, bibigyan ka pa ng mga word of discouragement na minsan yun yung nagpapahina sa'yo. Yun yung naglolobat sa'yo. Ang trabaho naman namin mga upline, namin mga speaker, mga trainer, kung nilolobat ka ng mga tao sa labas, kami naman yung charger mo. Kami naman yung power bank mo para hindi ka matuluyan malobat. Okay? Kasi yung mga tao na isasalita ng negative sa'yo, hindi naman yan yung mga tutulong sa'yo pag nangailangan ka eh. Sarili mo pa rin. Kaya huwag kang maniniwala sa kanila. Ang lagi mo lang isipin, ako ito lang iniisip ko eh, nung bago ako, pag lumaki ang grupo ko,
lalaki ang kita ko. Kaya mag-concentrate ako sa pagpapalaki ng grupo. Paano ba lalaki yung grupo natin? Tinuturo naman po lahat sa mga training. Okay, yan pa, yung mga club members, churchmates, ayan, yung mga ka-church natin. Lalo na po, mga ka-church na ngayon, baka karamihan dyan, mga nawalan ng trabaho, di ba? Or humina yung negosyo. That na-monitor po natin yan. O aralin natin. Ano bang negosyo ni Kumare? Ano bang negosyo ng ka-church ko? May restaurant pala yon. For sure, yung restaurant niya humina kasi wala nang dine-in eh. Di ba po? Take out na lang. Kaya humina po yung kita nila. Ito pong wellness, ang next $1 trillion business. Saka kung napansin niyo po, kung napag-aralan niyo, ang wellness po ay ano po siya, recession proof. Kasi kahit na po tayo ay may problema, may pandemic po tayo, or meron pong crisis sa labas, talagang lalo po natin mas kailangang alagaan yung kalusugan natin ngayon. Dahil talaga ang main issue po sa COVID ay health. Pag mahina ang resistensya, ang immune system magkakasakit. Yung ating produkto, pampalakas ng immune system. Kailangan lang natin sipagan mag-promote, sipagan mag-prospect. Okay? Yan. Give your friends the first chance. If they are not ready for the opportunity, then build without them. Ako ganito po yung attitude ko eh. Pag marami pong umaayaw sa akin, na mga kaibigan, kamag-anak, lalo po ako nang gigigil na gawin yung negosyo. Yeah. Para po akong si Miguel. Kaya lang yung si Miguel. Si Miguel, ito yung taong habang pinipigil, lalo nang gigigil. Yan. Ako po gano'n eh. Kaya matigas po ang ulo ko eh. Nung bata pa lang ako, nagamit ko rito. Kahit binabawalan nila ako mag-Vita Plus, maraming negative sa bahay namin. Lalo kung siniseryoso yung pag-Vita Plus. Kasi nabasa ko na the best revenge in life is massive success. Pag nakikita ng mga taong nag-negative sa atin na may nangyayari sa atin, siyempre, hindi naman natin na purpose na maghigante. Pero siyempre, lalo silang yung ego nila, no? Yung pride nila. Oh, grabe, oh. Lalo kung ma-asenso ako tawag nga sa akin ng mga tao sa amin dati, sino mag-aangalang yayaman yung mokong na yan, di ba? Mokong, di ba? O yung ungas na yan. Kasi nga, tingin nila sa akin dati dahil nagbabahay-bahay ako, parang small time yung negosyo. No, kasi nga house to house. Pero siyempre, doon nagsimula. Yun yung old way. Ang ganda ngayon, meron na tayong online, di ba? Hindi mo na kailangan magbahay-bahay. Ang laki po nang natitipid nating oras. Di ba? Ang dami pong advantage po ng online marketing o yung digital. Aralin lang natin mabuti. Okay? Ito po yung mga category sa ating pag-sponsor. Meron tayong tinatawag na hot list. These are people you meet regularly, like family, barkada, neighbors, workmates. Pero huwag ka mag-expect na sasali lahat yan. May sasali. May mga ayaw, pero huwag mong kalimutan may gugusto. Kasi ikaw, nagustuhan mo nga eh. Di ba dati, negative ka rin sa ganitong negosyo, yung iba sa atin, negative. Pero ngayon, ito-training ka pa. Di ba? Kasi dalawang klase po yung negative eh. May negative na pag napaliwanagan ng tama, nagiging positive. Meron namang negative na close, wala talagang butas, hindi ka makapasok. Kayaan mo na yun. Okay? Yung warm list naman po, these are people you meet occasionally, like relatives, associates, former classmate, barber, dentist, doctors. Pero ngayon po talagang mamimit natin yung mga tao, madalang na, no? Hindi na kagaya ng natin. Pero naniniwala naman ako na babalik naman yung dati. Yun nga lang, matagal pa. Kaya wag nating hintayin. Kung ano yung pwede nating magawa ngayon para hindi po tayo umasa sa gobyerno, para hindi po tayo mabitin sa ating panggastos, para matupad pa rin natin yung pangarap natin, isipin natin o gawin natin. Ang maganda, tinuturo naman po sa mga training natin. Ano yung, paano tayo magiging productive, paano natin ma-reach yung ating mga goals kahit na merong pandemic, kahit na merong MECQ. Sabi nga, pag gusto, di ba? Pag gusto, may paraan. Kagaya ko po, di ba? Layo-layo po ng Pampanga. Maraming checkpoint. Pero, dahil ginusto ko pong makarating sa Ortigas, nakarating po ako. Di ba? Gagawa tayo ng paraan. Okay? Kasi kung magkukulong lang tayo sa bahay, natatakot tayo sa COVID, yun. Sabi nga, palabas na si Jose Marichan. Ikaw, hindi ka pa nakakalabas ng bahay. Palabas na si Jose Marichan. Nagsisimula na siya magpakita. Okay, August na eh. Other prospecting tips. With organization. Yan, yung mga may organization, means, authority, and needs. Yan po yung hahanapin natin. Ang dami niyan sa paligid natin. Okay? Lalo po ngayon, ang dami po nangangailangan ng ating produkto. Kasi halos lahat po ng tao ngayon takot magka-COVID. Tapos karamihan po ng tao ngayon, marami pong
nararamdaman. Pag tungtong pa lang ng 25 anyos, 30 anyos, kasi nga, exposed po yung mga tao sa chemical, sa mga free radicals, kaya maaga pong bumibigay. Basta gwapo ang guy, maaga kang bumibigay. Hindi po, maaga pong bumibigay yung kanilang health. No? Maaga po sila nagkakaroon ng diabetes, maaga po sila high blood, tumataas yung cholesterol, yung uric, di ba po? Okay? Husband and wife. Kaya pag mamaraspect po tayo, mas maganda, itok natin sabay yung mag-asawa para sabay nilang maintindihan. Kasi minsan, nagustuhan ni girl, ayaw ng lalaki. Ako, huwag ka magpapaniwala sa mga ganyan-ganyan. Spam yan. Okay? Anong spam? Spam light. Okay? Di ba naman, gusto naman ni lalaki, yung lalaki pala may asthma. Ask my wife. Di ba? Ask my mother. Okay? Panungkit. Yan, panungkit. Ito po yung, meron kang prospect na big fish, prospect mo si Mayor. Pero hindi mo naman ka-close si Mayor. Pero naisip mo, ito nga pala, bodyguard ni Mayor, yung asawa. Pwede mo kunin yun. Saka ako po, tinuturo ko din, huwag na huwag kayo magtotok sa malayong lugar na wala po kayong dealer pa doon. Kasi kung minsan nga may dealer ka na sa area na yon, hindi marunong mag-follow up yung dealer mo, mag-close. Sayang yung effort. Especially kung yung pinuntahan mong lugar, walang dealer. Sino magpa-follow up? Sino magpa-close? Kaya dahil bago ka bumiyahe ng malayo, ng prospect natin. Kasi kami po, nag-offline pa rin kami. Offline marketing pa rin. Effective pa rin naman. Yun nga lang, talagang ingat-ingat. No? Lagi tayong mag-alcohol, mag-face mask, meron tayong kompleto, meron tayong face shield, tapos meron tayong body shield. Yan. Ang iniinom ko po ngayon, bumili ako ng isang power pack na yung bago nating produkto, yung Revitalize. Yan. Yung 2 libre, inumin namin ni Cherry Pie. Tapos yung 10 bebenta namin. Tapos pag naubos, bili uli kami para libre na yung ginagamit namin. Discard lang, di ba? Discard tea. Yan. May mga health concern. Ang dami po niyan sa paligid. Kaya hindi tayo mauubusan eh. Di ba? Sa produkto pa lang, sigurado makakabenta ka na. Kasi halos lahat ng mga friends mo sa Facebook may mga health concern yan. Saka concern sila sa health nila ngayon dahil nga may COVID. Takot na takot sila. Okay? Lalo mong pantakutin. Bilo lang. Health conscious, ayan, yung mga kaibigan nating health conscious, yung mga nag-gym. May mga gym po na bukas na ngayon eh. Yung mga lugar po na mga GCQ. Yung Pampanga po kasi GCQ eh. Yan, may mga gym po doon na bukas. Noong nakaraan nga, meron silang invite na galing sa naka-gym nila, yung mga leaders natin dyan. Geographical layout o palapit sa center. Since ngayon po, wala tayong centering. Ang gawin nyo, aralin natin ang mga pag-invite tayo through Zoom. Yan. Siguraduhin nyo lang na yung ini-invite nyo, meron silang Zoom application, then invite na sila, makikinig lang kamo tayo. So, kasi kamo, meron kaming quota na kailangan makapag-invite ako ng 3, makikinig ka lang, mag-tune-in ka lang. Diba? Pwede yun. Pero siyempre, pag nakapakinig sila, makikita nila yung ganda ng produkto, yung ganda ng negosyo. Okay? Prospect as you go. Yan. Sa online, lahat ng pwede nating ma-prospect sa online, sa Facebook, Instagram, pwede po tayo ma-prospect. Yan. Start your conversation. Yan. Yung ginagawa po ng isa kong leader sa Pampanga, yan, nagme-message po siya sa mga friends niya sa Facebook, no? Pini-PM niya po isa-isa. May mga nagre-response naman, nagtatanong kung magkano yung guyabano, magkano yung dalanda, ano yung maganda sa pampalakas ng immune system, may mga ganun po. Nakakakuha sila ng benta ron. Okay, other prospecting tips. Yan. Have a prospect list. Make it a habit to make at least 20 prospect on your list at all times. You should start with people you know. Nung ako po, na-prospect po ako nung simula, ang ginagawa ko, pag hindi po sumali yung prospect ko, hindi interesado, hinihingan ko na lang po siya ng referral. Sir, kung hindi kayo interesado, baka may kilala po kayong may high blood, baka may kilala po kayong diabetic. Pwede po yun. Yeah. People who have never done MLM, influence them with your excitement. Yan, importante po. Sabi ko nga kayo na, excited ka sa ginagawa mo. Bakit ka ma-excite? Napakalaki po nung pangako ng kumpanya. At hindi po pangako lang yun, marami na pong nakagawa. Sino po yung mga nakagawa? Sino po yung mga kumita ng ganong kalaki? Sila po yung mga lumaki yung grupo. Kaya ang gagawin mo lang, sabihin mo sa sarili mo ngayon, lalaki ang grupo ko. Magpapalaki ako ng grupo. Yeah. Pero baka mamaya, lalaki ang grupo ko, pero tulog ka ng tulog. Sabi nga, tulog daw ng tulog, nagpa-practice mamatay. Okay? Pag tayo tulog ng tulog, makatulog ka lang ng 6 hanggang 8 oras, okay na yun.
Okay, kailangan tayo mismo yung mag-push sa sarili natin eh. Wala namang mag-push sa sarili natin na kumata kundi tayo. Kailangan maaga tayong gumising para pag nagsabog yung Diyos ng grasya, ay makasahod po tayo. Those who were involved in MLM before learn to analyze and measure their experience in the other companies. Ayan. Ako pag meron pa ako nakakakwentuhan na galing na po sa ibang kumpanya, kaya kumukuha ako ng mga idea sa kanila, ano yung mga ginawa nila, bakit po hindi sila kumita, o anong ginawa nila. Yan, bakit lumaki yung, kung successful sila doon, pwede ka rin gumawa ng mga tips sa kanila. Okay? Wala kang dinig ba sa labas? Connecting. Yeah. People who are still involved in MLM from other companies don't fight. Ayan. Huwag na wag po tayong mga away ng taga-ibang kumpanya. Huwag po tayong maninira ng ibang produkto. Pag sinabi nilang, alam ba yung ganitong product? Sabihin mo, yes, alam ko yan, maganda rin yan. Okay? Yan, huwag tayong maninira. Kasi kahit ikaw naman, pag siniraan yung kumpanya mo, siniraan yung first bite, ba, siyempre magagalit ka. Diba? Okay? People who buy products from you, sell the product first, then sell the business. Pag halimbawa po, produkto lang yung binibili. Pare, pa-order naman ako ng Guyabano Gold. Benta mo na ng Guyabano Gold. Pag umorder mo yung pangalawa, pangatlong box yun. Pangatlong box, pwede ka na mag-offer ng discount. Pare, kapitbahay, baka gusto mo ng discount. Explain ko sa iyo kung paano ka makaka-discount. Pwede mo nang i-present yung marketing plan. Okay? Yan, kahapon po yung tinok namin sa Pandibulacan, mayroong psoriasis. Nakakatuwa, user na pala siya, tapos nakaka-isang bag na siya. Kaya sabi ko sa kanya, ma'am, baka gusto niyo discuss ko na rin paano kayo makaka-discount. Ang maganda ngayon, nagkaroon siya ng interest. Okay? Referrals from your prospect. Ito po yung sinasabi ko kayo na pwede tayong, meron ba? Yeah. Pwede tayong humingi ng referral sa mga prospect natin. Kahit na hindi sila nag-join, hingi tayo ng referrals. Kung nag-join naman, syempre pag may bago kang dealer, may mga fresh yung kanilang prospect list, yun yung mga pupuntahan nyo. Yun yung mga sasamahan mo siya, or yun yung mga pwede niyang ma-invite offline or online. Okay? Kasi may mga area naman ngayon na pwede pa rin mag-talk ng offline. Yan. Sa Sabado po, nasa Tarlac po kami. Yan. Invitation. Okay? Rules on invitation. Yan. Ito yung mga rules sa pag-i-invite. Una, just invite, do not present. Sa mga bago po, iwasan nyo magpaliwanag. Minsan kaya po, ang hirap payamanin ng iba kasi matigas ang ulo eh. Pilipino po kasi, di pa talaga karamihan, no? Matigas ang ulo. Bawal magtapon ng basura, nandun yung basura. Bawal umihi, mapanghi. Diba? Do not touch wet paint. No? Hahawakan pa. Wet ba? Parang ganito rin dito eh. Bawal ka magpaliwanag. Oo ka ng yes, apply. Hindi ako magpapaliwanag. Pero pag uwi mo ng bahay, lahat ng tao doon, kinausap mo na. Tumatapon yung client eh. Kasi pag ikaw yung nagpaliwanag, nabaguhong ka pa lang naman, eh kung may mga resulta na nga yung minsan yung nag-explain, nagdududa pa eh. Lalo na kung ikaw na wala ka pang resulta. Kaya yung presentation po, ipaubaya na po natin sa mga apply natin, sa mga speakers. Dalhin niyo po sa seminar, online, offline, meron naman po mga tagapaliwanag. Yan, tandaan po natin, invitation is different from presentation. Okay, malinaw po ba? Dinig po ba ako dyan? Si Betrick Alaer. Nadidinig ba ako, ma'am? Dinig? Sige ma'am, thank you po. Yan, Kaisen YM. Erlinda Malupeng, shout out. Yan, si Amy Ocampo. Yan, si ma'am Amy po, leader ko po from Lalakhan, Santa Maria, Bulacan. Grabe po nung isang araw, nung Tuesday, ang curfew sa kanila alas 8. Sa sobrang sarap po ng aming pag-motivate sa pag-ikwentuhan, umabot kami ng alas 11. Alas 11 na pala. Kala ko nga hindi na ako makakalabas dun sa lugar nila. Ganun talaga pagka mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo napapansin yung oras eh. Imagine mo 8 p.m. yung curfew, alas 11 ako nakauwi. Kami na lang sasakyan sa daan. Yun po yung mga sakripisyo binibigay natin sa negosyo. Okay, do not say networking. Bakit po hindi pwedeng sabihin yung networking? Wala pong masama sa networking. Ang problema, pag hindi natin na ipaliwanag ng tama, ulitin ko, masasayang yung kliyente. O kaya dapat huwag iwasan natin yan. Kaya ini-explain po namin yan sa mga presentation namin. Ano po ba talaga ang ginagawa sa ganitong klase ng negosyo? Okay, seminar.
pag sinabing seminar, medyo naiinip. Inisip ko nila, nakakainip, boring. Okay? Cash out. May babayaran ba dyan? May puhunan ba dyan? Huwag niyo muna sabihin na may puhunan kasi lalong matatakot. Yung iba naman kasi walang pera, pero pag nakapakinig, na-motivate, napitik sila, nakadinig sila ng mga salita na tinamaan sila, meron silang na-realize, kahit walang pera yan, lalabas ang pera niyan. Diba? Kaya kailangan lang, pag nag-talk tayo ng mga speaker, galing nga natin. Bigay natin yung best natin para ma-motivate natin yung mga walang pera. Susuka ng pera yan, lalabas ang pera basta ginusto nila. Okay? Marami naman po sa atin, di ba? Walang pera pero nung nakakita natin yung ganda, naintindihan natin, lumabas yung pera natin. Okay? Pagka tayo po nag-i-invite, keep it short and simple. Huwag na masyadong maraming sinasabi. Kasi minsan dun pa, sa dami ng sinabi mo, doon pa sila na kaisip na, nagkaroon sila ng idea na yung inaayawan nila. Ito pala yun. Kasi kahit ako, ayoko po ng networking dati. Diba? Pero nung nakapakinig ako, na-realize ko, wala naman palang masama. Okay naman pala. Kaya nag-try ako. Okay? Different approaches. Yan. Form. Yan. Pag tayo po na prospect, medyo pwede natin kumustahin muna yung mga dati natin mga kaibigan, kaklase. Kumustahin mo niya, kumusta na yung family mo? Then, yung anong pinagkakabalahan mo ngayon? Di ba? Pag sinabi nila, wala akong trabaho ngayon, nagsara yung kumpanya namin. Di ba? Yun. Recreation, nakakapaglibang ka ba ba? Paano yung, pag sinabi, hindi na nga kasi bawal lumabas sa amin, bawal na mag-basketball, bawal na mag-badminton. O kailangan natin, siyempre maisip mo, kailangan natin ingatan yung health natin, ano yung mga pwede nating magamit. Kumbaga, nakukuha mo kung anong approach yung gagawin mo sa pakikipagkwentuhan. No? Hindi pwedeng pag tayo po ay namang prospect, agad-agad, Vita Plus agad. Okay? Opinion approach. Yan. Ako, ginamit ko itong opinion approach na, tita, makinig ka naman sa webinar namin, sa Zoom training, kasi may papasukin na akong business, gusto ko ikaw yung maging mentor ko. O ikaw yung maging consultant. Kasi alam ko, tita, magaling ka sa negosyo. Siyempre, makikinig siya sa training online o sa BDF online. Madinig niya yung doktor, okay pala yung Vita Plus, Mga doktor pala nagpapaliwanag dyan. Diba? At hindi lang basta-basta doktor, mga gwapong doktor. Napansin niyo ba? Lahat ng doktor natin dito, puro gwapo. Diba? Mga gwapo, matatalino, mababait, mga humble. Okay, third party approach. Yan. Pag ang prospect mo, ka-close mo, huwag ikaw magpaliwanag kahit marunong ka na. Ipatok mo sa mga business partner natin, sa mga coach natin. Kasi pag kayo, masyado silang at ease, baka asar-asarin ka lang, biru-biruin ka lang, hindi maging seryoso yung business. Okay, hindi niya maintindihan. Best attack, surprise visit. Kaya ba, alam mo meron kang kaibigan na nawalan ng trabaho or humina yung negosyo or nagsara yung negosyo, pwede mo sigurong puntahan sa bahay, no? Kung possible. Tapos pwede mo isama na yung apply mo. Pwede yan. Minsan, saka iwasan niyo po mag-post muna sa Facebook sa mga bago ng Vita Plus pag bago kayo. Kasi pagka tinawagan niyo yung contact niyo, napupunta ka, siyempre isipin niya, nakita niya yung wall mo nag-Vita Plus, iba-Vita Plus ako nito. Siyempre medyo iba iiwas. Okay? Group meeting, class reunion of 10 attendees. Yan, pwede kayo group meeting, in-apply namin yan, no? Mga klase ko, may nag-organize na isa, tapos bigla akong dumating. Kunyari, ang target ko, yung kaklase ko, na dealer na. Kunyari, hindi pa siya dealer. May mga drama-drama din yan. Pagdating ko doon, kunyari siya yung pupuntahan ko talaga, itoto ko siya. Sabi nga, tama-tama, nandito rin yung mga klase natin, pwede na rin silang makinig. Tapos habang nagluluto yung misis niya, tinoto ko yung mga klase namin. Yan, 2 buhay na pa-pay namin. Diba? Yan. Give them a headache, then make them ask for the aspirin. Yan. Kailangan magaling po tayo dyan. No? Sabihin, yung mga prospect natin, naman nakipagkwentuhan tayo o ka-chat natin or sa telepono, medyo pa-realize mo sa kanila, no? Naku, paano yan? Merong COVID, merong MECQ, paano yung mga panggastos natin, yung pangailangan ng mga bata. Hanggang sa maipasok mo na, ako nga, mare o pare, nagsa-sideline ako ngayon eh. Noong nakapagbenta ako online, ito yung aking produkto, pwede mo siya simulan sa ganun. Tapos pwede mo siyang, since walang trabaho, or medyo problemado rin sa financial, pwede mo silang gawing reseller.
Ang maganda ngayon, nakita ko po doon sa mga iba naming reseller, pag kagaya kanina, mayroong order yung reseller ko, mga 2 box o 3 box. May order siya, ako yung magpapadala sa courier. Sabihin, dadaan sa akin yung payment. Kasi sa akin, ako nagpadala eh. Anong ibig sabihin nun? Minsan kasi may nagiging problema natin, pag yung pinagbentahan ng product, minsan dahil nga kinakapos yung iba, nagagamit yung pera. O kaya ang mabibigay mo lang talaga dun sa reseller mo, yung kita na lang. Hindi na dadaan sa kanya yung pinakakapital o yung puhunan. Okay? Natatawa si Madam. Make them feel lucky to see the opportunity. Yan. Napakaswerte naman po talaga natin na nakita natin itong First Vita Plus. Bakit po? Yan. Sabi ko kasi, sinasabi ko palagi na nung nasali ka sa kumpanya na to, nabigyan ka ng pagkakataon na yumaman. Tama ba ba? Thumbs up naman po dyan. Ikaw ba naniniwala na nabigyan ka ng pagkakataon na yumaman nung nakasali ka sa kumpanya na to? Kasi marami na pong yumaman, marami nang nakagawa. Ibig sabihin, pwede rin mangyari sa iyo yun kung gagawin mo yung ginawa nila, yung ginawa namin, kung mangungopya ka. Kukopihin mo lahat, as in lahat-lahat. Hindi pwedeng nakopya mo lang yung talk namin. O magaling ka mag-talk, nagtotalk ka ba? Nagsisipag ka ba? Araw-araw ka ba may schedule? Ako, sinisigurado ko palagi na yung aking calendar, yung aking plano, dapat laging may laman. Dapat araw-araw may tinotalk ako, may training ako, meron akong minimit na mga prospect. Kasi busy, nagbi-business tayo, dapat busy tayo. Sabi nga doon sa isa kong nabasa, doon daw sa ating planner, sa ating calendar, makikita na agad kung anong magiging resulta mo. No? Pakita mo sa akin yung schedule mo, masasabi ko na kung yayamang ka o hindi. Baka nga walang laman yung planner mo eh. O baka nga hindi malam yung planner. Okay? Yan. Make them feel lucky to see the opportunity. Sabihin mo nga sa sarili mo, swerte ako. Yan. Yan. Swerte ako. Swerte ka. Bakit? Maraming tao sa labas gustong yumaman, pero wala silang bihikulo, na wala silang tamang sasakyan. Meron silang sasakyan pero mali. Maling sasakyan. Ano ibig sabihin? Maraming tao nagsisipag sa trabaho o sa hanap buhay na hindi naman nakaka-asenso. Pero pag tinanong mo lahat ng tao halos sa labas, gusto mo bang umasenso? Gusto mong yumaman? Siyempre naman, yes. Siyempre, di ba? Gusto mong yumaman. Pero ang tanong, yung bang trabaho nila o yung bang trabaho ng iba o hanap buhay nakakayaman? Sabihin, wala sila sa tamang sasakyan. Parang gusto mong pumunta sa Amerika pero nakasakay ka sa pedicab, sa tricycle, sa taxi. Siyempre, pag gusto mong pumunta ng Amerika, ang tamang sasakyan, 2 lang, eroplano at barko. May pagyaman sa labas, mabagal pag nakabarko ka. Pag naka-eroplano, mas mabilis. Diba? Yung First Vita Plus, eroplano. Mabilis po yumaman dito. Basta tinamaan mo lang yung mga tamang tao. Pero para makakuha ka ng mga tamang tao, dapat ikaw muna yung tamang tao para sa kanila. Okay? Kidnap. Ito yung in-invite mo na hindi niya alam yung pupuntahan. Ako, ginagawa ko yan dati nung bago ako. Kunyari, nagpapasama lang ako. O neighbor, o classmate, o friend, samahan mo naman ako sa Ortigas sa Sabado, may gagawin ka ba? Sinabi wala, o pasama my style lang. Kunyari, inimbitahan lang ako ng kaibigan ko, pero hindi niya alam na dito ako. O, pag mahilig sa kainan, kunyari, yayain mo lang kumain. Pag mahilig uminom, yayain mo uminom. Pag mahilig sa chicks, agad may papakilala kang chicks. Ganun yung mga diskarte na ginagawa namin dati. Na pwede pa rin naman magawa ngayon. Okay? By the technique, yung mga walang trabaho. Okay, actually meron po akong nare-ready na sponsoring or inviting sa online, inaayos lang natin. Siyempre, kailangan na rin natin mag-upgrade ng ating training. Yan. Gusto ko pag nilatag ko siya talagang kompleto na. Okay? Yan, flyers technique. Ngayon yung flyers, para sa akin po, importante na lang yan pagka meron tayong nabentahan ng produkto sa online, pwede nating ipita ng flyers para at least meron silang nababasa. Nagkakaroon din sila ng knowledge about the product. Mas malalim yung yung tiwala nila sa produkto. Kasi nakita na, maganda pala yung mga benepisyo ng 5 gulay na to. Although, pwedeng napakinggan na nila yan sa talk, mas maganda may nababasa pa sila para mas lalo nagre-register sa utak nila. Okay? Correct attitude for invitation. Ito, importante po ito. Sincere desire to help your friends. Okay? Dapat sincere tayo na matulungan talaga yung mga prospect natin.
na yung mga naging dealer din natin na talagang gusto natin silang tulungan. Minsan kasi nakuha mo na yung pangarap mo, pero yung mga taong naniwala sa iyo na sinama mo dito, hindi natin na tutulungan na kasi tayo, masaya na tayo sa nakukuha natin. Hindi po ganon. Pag nakuha natin yung pangarap natin, siguro mas maganda, check din natin yung mga taong na naniniwala sa atin, nakikita mo naman mga deserving naman na kumita, i-guide din pa rin natin sila. Tulungan pa rin natin, turuan pa rin natin. Okay? Lifelong commitment po ito. Sabihin, ito yung negosyo na to para sa akin po pang-habang buhay. Okay? Yan. They need this business. Dahil paramdam po natin sa mga prospect natin na kailangan nila to. Kasi kahit may trabaho sila, mas maganda meron silang sinisimulang negosyo na pwedeng lumago, na masasabi nilang kanila. Kasi ako, ang pananaw ko dito, yung Kaizen, yung pangalan ng grupo ko, parang yun yung company name ko. Pag lumaki yung grupo ko, lumalaki yung kumpanya ko. Di ba? Okay, ang napakaganda, yung mga taong under sa Kaizen, pwede rin nilang makuha yung nakukuha ko. Di ba? Pantay-pantay yung opportunity. You need to be successful, you must not fail. Yan, dapat po, dito po sa, ang attitude natin dito, kailangan maging successful tayo. Di ba? Ganun din po sa mga prospect natin, mga napasali natin, dapat see to it na maging successful sila. Dapat yun yung target natin. Naniwala sa atin, nagtiwala sa atin, tulungan natin na maging successful din sila. Okay? Tulungan din natin na ma-achieve din nila yung na-achieve natin. Yeah. Ako po, kahit kumikita na yung iba kong dealers, nakikita ko maganda naman yung check. Sine-check ko pa rin, tinatawagan ko, kumusta check mo ng last Friday? Minsan kasi yung iba, kahit na nalulobat, hindi nagsasabi sa upline. Diba? Kaya dapat tayo na po yung lumapit sa mga dealers natin, kumustahin natin sila. Para malaman natin, lalo na kung may maliit pa lang yung sugat, kumbaga hindi pa sila talaga damage na matindi, na nasabi na sa upline, magagawa na agad natin ng solusyon. Matutulungan natin sila. Do not judge your prospect, give everyone an opportunity. Okay? MLM is an organization and your first generation may not be your leaders. Pwedeng yung mga una mong napasali, maging leader mo, pwede rin hindi. Pwedeng sa gitna, pwedeng after 3 months, 6 months, 1 year, o minsan 2 years, saka palang lumabas yung agila mo. Madalas napapansin ko, lumalakas yung isang side. Group A lang yung malakas, talagang super strong. Yung B, talagang medyo dadaan tayo sa proseso na may mga hirap. Minsan, eto na, kala mo, eto na yung leader mo, mawawala na naman, hanap ka na naman. Kaya dapat tuloy-tuloy yung pagkuha. Pag tayo titigil. Pagkasali, tuturuan, in-nurture, tapos tuloy-tuloy pa rin. Pag marurunong na sila, yung mga bagong batch, ang tuturo ka naman sa mga susunod na generation. Para kung mayroon mang tumigil, mayroon mawala, laging may kapalit, laging may bago. Hindi ma-apektuhan masyado yung ating organization. You may find an eagle under a turkey. Ano ba yung turkey? Ano bang characteristic ng turkey? Maingay. Meron kasi mga leaders na maingay lang, pero wala namang resulta. Sabihin, pwede ka makakuha ng agila sa ilalim nila. No, pwede hindi magaling masyado yung nakuha mo, pero yung napasali niya, nakitaan mo ng potential, pwede yung matutukan na maging magaling. Okay? Yan. Do not presume that because a person is successful, he will not be interested with the business. Yan, nangyari na po sa akin yan. Yung isa kong dealer na kakilala ko, bago pa lang siya mag-Vita, magkakilala na kami. Sabi ko sa kanya, puntaan mo yung tita mo, si Tita Glo. Di ba mayaman yun? Ang sagot niya sa akin, ako, hindi pa patulan ng Tita Glo ito kasi mayaman yun. After ilang months, nagulat siya kasi si Tita Glo nagpunta ng Sun3 Tower, nag-pay in ng 3 sa ibang grupo. Tapos tinawag yung dealer ko kasi nakita sila Tinawag yung dealer ko, siya yung pinagbitbit ng power pack. Dahil nga pamangkin. Di ba? Ang galing. Okay? Yan. Correct attitude for invitation. Do not think it is very complicated. Just do it. Yan. Pag medyo parang mahirap, nakakahiya, nakakatakot, basta gawin mo lang. Mag-invite ka lang na mag-invite. Huwag kang titigil. Kahit sino pwede mong invite. Kung hindi sumali, anong mawawala? Wala naman, di ba? O pag nag-try ka, pwedeng yes, pwedeng no. Pero pag hindi ka nag-try mag-invite, laging no. Hindi ka makaka-invite. Diba? The keys to invitation are courage, enthusiasm, and action. Yan. Yan. Handling rejection po tayo. Next topic. Medyo, nagpas po tayo ng konti sa oras. Okay?
Total, nasa mga bahay-bahay lang naman po tayo, di ba? Ako nga, nare-realize ko na habang nasa bahay ako, nakita ko ang swerte ng mga dealers ngayon kasi hindi na sila napupunta ng santry, less pamasahe, less pagod, less traffic, less siksikan sa MRT, sa bus, di ba? Tapos hindi na nagagalit yung business nila na ginagabi sila kasi nasa bahay na lang. Hindi na sila ginagabi. Di ba? Kasi usually, iba, ginagabi yung misis, nagagalit si mister. Yan po yung mga, ang dami pong advantages ng online training, ng ating webinar. Yan, rejection is part of the business. Yan, nare-reject po tayo online, offline. Lagi natin isipin kasama yan sa negosyo. Okay, may aayaw, may gugusto. Basta tuloy-tuloy ka lang. Ako, sinasample ko dyan yung mga namamalimos sa kalye, di ba? Kinakatok nila lahat ng kotse. Lahat ba nagbibigay? O, may nagbibigay, pero hindi. Okay. Start your countdown. Ayan, kailangan ma-reject ako ng 1,000 tao. 1,000 na kasi online na eh. No, ang daming prospects sa online eh. Dati sa offline, 100 lang eh. Ito, 1,000. No, send ka lang ng send. Send ka lang ng send. Mag-PM ka lang ng post mo ng text o merong pictures na nag-aalok ka ng produkto o nag-aalok ka ng negosyo. Sa 1,000 na eh, posibleng walang ma-interest gumamit ng produkto. Lalo ngayon, na sikat na First Vita Plus. Lalo na yung bago nating product, yung Revitalize na fortified with zinc and vitamin C. No? Fortified. Hindi siya 44, hindi siya 43, 45. Okay. Okay, practice lang. Pag hindi sumasali yung mga prospect mo, sabihin mo, practice lang. Gagaling ka rin. Diba? Kasi habang nag-i-invite ka, nare-reject ka, mag-a-analyze ka lang palagi. Ano ba yung discard susunod? Parang hindi effective to Ito gagawin ko next time. Ganun na. Hanggang ma-perfect mo. Diba? Hanggang mag-improve yung iyong skills sa pag-i-invite, sa pagpapasali. Don't take rejection too personal. Pag ayaw ng boyfriend mo, palitan mo. Di ba? Pag ayaw ng boyfriend mo, kaya mo lang. Lalo mong pakita sa kanya na seryoso ka dito, hanggang sa kusang magpa-positive, kusang sasama sa'yo. Lalo na pag nakita niya, alis ka ng alis. Pag sinabi niya, alis ka ng alis, kang naman nagpupunta, o lagi ka na lang busy sa sa cellphone mo. Nakita niya, pwedeng ma-impluwensya. Sige na nga, magbabayad na rin ako para lagi kitang kasama. Sabi mo sa kanya, magbayad ka na kasi para lagi tayo magkasama. Diba? Okay? Some will join, some will not. So what next? Ang dami pong tao sa paligid. Yan. Someone is waiting for you somewhere. Yan. Someone is waiting for you. Parang kanta yan. Okay? Yan. Napakarami pong Pilipino at hindi Pilipino na naghihintay sa atin. Sa ibang bansa, sobrang dami pong nangangailangan ng produkto natin. Okay? Huwag kayong matakot, maubusan ng prospect. Bawat segundo may 3 pinapanganak. Diba? O may pinanganak na naman 3. 3 na naman. O 3 ulit. 3 ulit. O, diba? Grabe, paano maubos yung prospect? Every year, meron pong gumagraduate. 50% ng gumagraduate, halos walang trabaho. Diba? Yung mga nagkaroon naman ng trabaho after 3 years, 5 years, hindi na sila masaya sa trabaho nila. Yung iba. Diba? Prospect na naman yun. Okay? Yung mga nagre-retiro, yung mga hindi na nagagaling sa abroad, na hindi na babalik sa abroad, naghahanap yan ng negosyo. Ang daming prospect. Huwag magtagal sa harap ng mga taong ayaw yumaman. Yan ang nagpapabagal sa atin. Dahil pinsan mo gusto mong tulungan. Ayaw niyang tulungan yung sarili niya eh. Dahil anak mo, nakikita mo, gusto mo siyang tulungan na yumaman sa Vita, nakikita mo yung potential niya, matalino siya, maganda siya, masipag siya, pero ayaw na mag-Vita, basta hayaan mo siya. Lalo mong galingan, kasi pag malaki na yung cheque mo, kusang magtatanong yan. Mami, o ate, o kuya, ano ba yung ginagawa mo? Paano ba yan? No, naalala ko yung mga Bondok Brothers po dati, isa lang yung nagba-Vita Plus. Hindi nila kami pinapansin, tinatawanan pa nga kami. Pero nung kumikita na yung isang kapatid, ngayon lahat sila, Vita Plus na. Pati yung pinakamaliit na yung anak, gusto na rin mag-Vita Plus. Overtake the slow-moving vehicles. Yan. Don't entertain negative people. Pag negative, 2 klase yan. Sabi ko nga, negative na merong chance na mag-positive. No, merong chance sa paliwanagan lang ng tama. Merong namang negative na kahit anong paliwanag mo, may mga taong ganyan, di tumatanggap ng paliwanag eh. Malabo eh. No? O may mga tao kung ganyan, ayaw tumanggap ng kahit anong paliwanag. Hindi niya maintindihan yung First Vita Plus. Bakit? Kasi ayaw niya talaga intindihin.
Kasi ang pinapakinggan niya ng sarili niya lang. May mga ganyan ng tao. Pag naramdaman mong sobrang negative, kaya mo na. Malulubat ka lang dyan. Okay? Never argue or quarrel with a negative prospect. Huwag niyong awayin kasi pwedeng ngayon, kaya ayaw niya magbayta dahil nagbabarko pa yung asawa niya. Diba? Eh malay mo, after 6 months, 1 year, binenta yung barko. Hindi kasama sa bentahan yung mister niya. O pwedeng magtanong sa iyo, Mare, ano nga pala inaalok mo sa akin na sideline? Okay? Use feel, felt, found. Ayan. Sabihin, dapat marunong tayong makaramdam sa mga prospect natin para alam natin kung paano yung magiging approach natin sa kanila. Okay? Kaya nakukuha yan sa una, makikipagkwentuhan ka muna. O bakit baka mo ayaw mo mag-join sa First Bite Plan? Ano ba yung inaayawan mo sa ganitong klase ng negosyo? Para kung sakaling masabi nga sa'yo yung reason, masabi mo naman yung idea o mabigay mo yung idea na, ganyan Mare, alam mo ganyan-ganyan din yung akala ko dati. Sasang-ayunan mo siya no, hanggang sa magkaroon kayo ng magkasundo kayong dalawa. Huwag natin kukontrahin. No's are not just now. They are just waiting for a good reason to say yes. Yan, ako na-experience ko yan. Yung mga umayaw dati na kamag-anak, minsan sila na yung tatawag sa'yo na, pamangkin, ano nga pala yung inaalok mo sa aking negosyo? O naalala ko yung chewing ko sa Pampanga, sa San Fernando, gano'n. Nung una inaalok ko siya, ay maganda yung trabaho niya, hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa nagkaroon ng problema yung company nila, bigla niya akong tinawagan. Okay? Never listen to negative people, never listen to dream stealers. Yan, yung mga negative people, sila din yung mga dream stealers. Minsan nakakalungkot kasama mo sa bahay yan. Sila nagsasabing walang mangyayari sa'yo dito. Kagaya ko, kung nakinig ako sa mga negative sa paligid ko, hindi ko tinuloy yung First Bite Plus, naagaw nila yung pangarap ko. Hindi sana ako nakapag-travel sa iba't ibang bansa, hindi sana ako nakabili ng mga kotse, nakapagpatayo ng bahay. O dahil lang sa mga negative. Kaya wag kayo makikinig sa mga negative. May sarili tayong isip eh. Di ba? Lahat naman tayo binigyan ni Lord ng sariling isip. Lahat ba nabigyan? Okay, lahat po. Okay, baka meron din nabigyan. Okay? Kaya, do not let anyone steal your dreams. Huwag kayong papayag na maagaw nila yung pangarap nila. Basta mag-concentrate ka, magpapalaki ako ng grupo. Basta malaki ang grupo, malaki ang kita. Pag maliit ang grupo, maliit ang kita. Pag walang grupo, walang kita. Okay? Let the dog barks but the caravan moves on. Maraming tatahol-tahol diyan sa paligid natin. Aw, 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 aw. Okay, pero huwag lang natin silang pansinin. Dire-diretso lang tayo kasi alam natin yung dulo nito. Dulo nito, pag di ka tumigil, sigurado magsasaksid ka. Okay, parang si Palakang Patpatin. Alam niyo ba alam niyo ba yung kwento ni Palakang Patpatin? Okay, si Palakang Patpatin po ay pinanganak sa balon. Habang lumalaki po siya, nakikita niya yung labas ng balon, may mga dahon, may mga bulaklak, maliwanag. Tapos naisip niya na gusto kong lumabas sa balon na to. Ang ginagawa niya, tumatalon-talon siya. Habang tumatalon-talon siya doon sa balon, nakita siya ng mga malalaking palaka, matatandang palaka. Sabi sa kanya, "Hoy, Palakang Patpatin, wag mong sabihin gusto mong lumabas sa balon na to. Marami nang namatay dito, marami nang tumanda rito, walang nakalabas sa balon na to." Si Palakang Patpatin naman, hindi tumitigil, talon pa rin siya ng talon. Habang tumatagal yung mga araw, linggo, tumataas yung talon niya. Yung mga malalaking palaka naman, walang tigil ng pagdi-discourage. "Hoy, Palakang Patpatin, tumigil ka na! Marami nang tumanda dito, marami nang namatay dito, walang nakalabas sa balon na to." Si Palaka, talon pa rin siya ng talon, hindi siya tumitigil. Siyempre, habang tumatagal, nade-develop yung kanyang muscle, lumalaki, habang practice. Sabi nga, practice makes improvement, hindi perfect, wala pong perfect, nag-i-improve. Isang araw, pag talon ni Palaka, todo, boom! Pang! Nakalabas po siya doon sa balon. Ngayon, ang tanong, ano ang kaibahan ni Palakang Patpatin doon sa mga naiwang palaka? Ang sagot sa mga seminar ko, si Palakang Patpatin ay determinado, matyaga, no? Hindi siya nakikinig sa mga discouragement. Pero ang totoong sagot po doon, kaya pala po nag-succeed si Palaka na makalabas sa balon, ito palang si Palakang Patpatin, bukod sa Patpatin, siya po ay bungol. Alam niyo po yung bungol? Sa mga Bisaya, alam niyo yung bungol? Hindi po dungol, iba yung dungol sa bungol. Yung bungol po ay bingi. Si Palakang Patpatin pala ay bingi.
Kaya ganun pala ang gagawin natin. Mamaya, pagkatapos ng training, maghanap kayo ng banana cue stick, 2, tapos itusok niyo sa tenga niyo para kayo ay maging bingi. Ibig sabihin, huwag niyong pansinin, hindi niyo madinig yung mga sinasabi ng mga kapitbahay niyo, kamag-anak niyo, ng mga discouragement. Para makalabas po tayo sa balon. Ano pong balon? Balon ng kahirapan. Kasi po, pag di tayo talaga nagpursige, hindi tayo di ba, ang ginawa ni Palaka, araw-araw, nagpa-practice siya, tumatalon siya. Ganun din gagawin mo, araw-araw mag-vipatas ka. Tandaan natin, anumang bagay ang ginagawa mo araw-araw, magiging magaling ka. Magiging malakas ka sa bagay na yon, tama? Mag-basketball ka araw-araw, magiging magaling kang basketball player. Di ba? Kung ano yung ginagawa, maglaba ka araw-araw, o gagaling ka maglaba, tanong, yayaman ka ba? O mag-first vipatas ka everyday, sigurado gagaling ka sa pag-handle ng rejection, sa pagpapasali, sa pag-i-invite, di ba po? O pag naging magaling tayo sa pagpapasali, pag-handle ng rejection, paghawak ng mga tao, sigurado lalaki ang ating negosyo. Makakalabas tayo sa balon ng kahirapan. Okay po? Yan. Meron po bang natutunan? Thumbs up naman po dyan. Okay, I'm sure excited na po ang lahat para po sa ating FBT, My Idol, Best Normal. Okay, ang ating pong, ang interview po ngayon ni Sir Carlo ay isa idol po ng lahat. Ito po ay kagaya ko rin, dati rin pong waiter. Yan, siya na po magpapakilala. No? Okay, palakpakan po natin ang ating kabaitaan leader, official speaker ng kumpanya, ang Kuelang-Kuela. Ang idol ko rin po ito. Napakasipag. Kaya nakikinig ako sa kanya. Okay? Yan, si Mr. Carlo Sanyado. Sabihin ko sana